Samantala, mag-asawang Diskaya ipinatawag sa DOJ. Remulla, tumanggi naman na sabihin ang napag-usapan. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapatid Margot Gonzales. Guardyado at naka-bulletproof nang dumating sa Department of Justice Biyernes ng umaga ang kontratistang si Curly Diskaya para makipagpulong kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kasalukuyang nasa ilalim ng kustodiya ng Senado si Curly Diskaya matapos itong ma-cite in contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling sa pagdinig. Senate vehicle ang nagdala kay Diskaya sa DOJ. Ang kanyang pakikipag-usap sa kalihim ay para sa hiling nito na mabigyan ng proteksyon kapalit ng kanilang pagtestigo ng kanyang asawa. Maliban kay Curly, dumating din ang kanyang asawa na si Sara Diskaya sa DOJ sakay ng itim na SUV. Nakasombrero ito at naka-face mask nang bumaba sa sakyan at nang mamadaling makapasok sa loob ng gusali. Tumagal ng mahigit 2 oras ang pagpupulong sa kalihim. Naunang lumabas si Curly para ibalik sa Senado, kasunod ang kanyang asawa na tumanging magbigay ng pahayag. Pansin naman ang mas magaan nilang mood matapos ang meeting. Inamin naman ni Secretary Boying Remulla na siyang nagpatawag sa mga Diskaya sa tanggapan ng DOJ. I think they're relieved that dali akong kausap, I think that it's a relief for them. Pero kung anong napag-usapan ng mga ito, ayaw munang magsalita ng kalihim dahil sa confidentiality. Kaya ko feel confidential yan. Kasi nga, we have to protect them. We have to protect them. That's the first principle that we have to let out to people. That we can be trusted with any information you give us. We will not use it unless we are able to agree. Unless we are able to agree on everything. Tumanggi din ng kalihim na magkomento kung credible witness ba ang mga Diskaya para sa investigasyon sa flood control projects. We have to wait for the process to finish. We have to wait for the process to finish. Kaya wala pa tayong sasabihin mo satisfied ka rito, ito ba ganyan na yan. Hindi pa. This is a process that we have to follow. Maliban sa mga Diskaya, merong iba pang individual ang gusto daw magsalita at mabigyan ng proteksyon. Isa dito ay isa ring kontratista. Pero maging ang kanilang sasabihin ay susuriin at idadaan sa proseso. We have 2 or 3 more for next week, but a lot more in the coming days, I think. Ano yan? We have to really. It's a process that has to happen because we have to be able to validate and verify information. Maliban dyan, ibinunyag din ng kalihim na may isang opisyal mula sa DPWH ang nais din niyang ipasa ilalim sa evaluasyon para sa Witness Protection Program. Meron kaming gustong kunin sa DPWH, pero wala pa. We will have, I will still coordinate with the Blue Ribbon Committee on this matter. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margot Gonzales, SMNI.